Kagaya nga po ng sabi ko sa inyo kanina, 2025. Actually, hindi pa nagto-2025. Ang dami na nating hinihingi kay Lord. Amen po ba? So I believe prayer is crucial. Yung prayer po is very important. Kaya wag po nating kakaligtaan, wag nating kakalimutan ang panalangin because it's also part of development of our relationship with God. Okay, syempre, prayer din. Alam natin, faith, prayer, yan din ang mga paraan ng Panginoon for Him to bless us in receiving from Him. Okay, so ang title po ng ating sermon this morning is The Promise of Answered Prayer. Ayan. Siyempre, pag nanalangin tayo, umaasa tayo, nasasagutin ng Panginoon. Naniniwala ba kayo na ang Panginoon ay nakikinig? Ang Panginoon ay sumasagot ng ating mga panalangin. Amen? So, ang ating pong sermon text ngayong umaga ay makikita natin in Book of Jeremiah, chapter 33, verse 3. Sinong may cellphone dito ngayong umaga? Taas kamay. Halos lahat tayo, meron tayong cellphone, no? And in order for us to call, kailangan meron kang signal. Meron kang connected ka into a network. Ayan. So pag wala kang signal, hindi ka pwedeng makatawag. If you're not connected, wala kang SIM card to any network, hindi ka rin makakatawag. Pero itong Jeremiah 33:3, hindi mo kailangan ng network, hindi mo kailangan ng SIM card, you can call directly to God. Sabi dito in Jeremiah 33 verse 3, call to me, and I will answer you and show you great and mighty things which you do not know. Wow. So, makikita po natin in this passage, meron talagang instruction ng Lord for us to call upon Him. Okay? So, yun yung instruction. Tapos, meron at the end of this passage, makikita natin na nandun talaga yung reward. Nandun talaga ang pagsagot talaga ng Panginoon sa ating mga panalangin. Marami po sa atin hoping. Diba? Meron tayong mga prayer requests or even mga personal prayers ng mga nakalipas na panahon, taon, hanggang ngayon hindi pa sinasagot ng Lord. Pero marami din naman sa mga prayers natin yung sinagot ng Lord. Amen ba? Sino dito yung mga nakaranas na sinagot ng Lord yung prayer nila? Di ba? So napakasarap ng feeling na pagka sinagot ng Lord yung prayer mo. Okay? So many of us hoping and still hoping and expect something from God. At church, it's not bad. Actually, it's good to have that attitude of expectancy. Okay? Yung nag-expect tayo, nag-hope tayo. Ano ba yung mga expectation natin? Ano ba yung mga ano ba yung vision statement mo ngayong 2025? Okay. So, siyempre kasama diyan yung hope of restoration, di ba? Restoration ng relationship, restoration yung mga nawala, ang promise ng Lord, ibabalik niya ito sa atin ng doble, di ba? Yung mga restoration ng health, di ba? Hoping tayo ng breakthrough, hoping tayo ng milestone sa life natin. At alam naman natin yung mga bagay na yan ay beyond our ability and power. We are powerless. Alam mo ba yon? Alam mo ba that you are powerless dito sa mga bagay na to? Kaya tayo po ay nag-hope. Meron tayong expectancy, the attitude of expectancy sa ating Panginoon. Okay. Now, sana po, even in our prayer life, maliwanag sa atin itong John chapter 15 verse 5. Ang sabi ng John 15 verse 5, apart from me, you can do nothing. Kasi wala tayo talagang ability. Hindi natin kaya na ipatupad yung mga hinuhope natin sa sarili natin kung wala ang Diyos. 'Di ba? Wala tayong magagawa sa mga plano natin kung hindi i-establish ng Panginoon. Talagang it's all about Him. Sa buhay nating mga Kristiyano, talagang it's all about God. It's all about Him. Apart from Him, we can do nothing. So ganun talaga po sa prayer natin at sa life natin. That is why, first of all, God tells His people to call upon Him, to call to me. Okay, so
call to me is one way of God saying sa atin na ask me to do what you cannot do. Kasi kaya ka nga nagpe-pray, admitting to yourself na hindi mo kaya. Tama po ba? Kaya ka nananalangin kasi humihingi ka doon sa Diyos na alam mo na may kakayanan. Diba? So, itong call upon Him or call to me, it's one way of God saying them or saying to ask God to do what we cannot do. Kaya, church, yung person praying is admitting that God is the answer to their needs. Alam niyo po, as a pastor, ito talaga yung ito talaga yung core. Ito talaga isa sa mga goal ko talaga whenever na meron talaga akong nakakausap, whenever I preach, 'di ba? Isa ito talaga sa goal ko talaga na church na ipaalam sa inyo, ipaalam sa ating lahat, tanggapin natin sa sarili natin na kailangan natin ng Diyos. Amen. Because man cannot live without God. Amen po ba? Maliwanag po ba sa inyo na kailangan mo si Lord? Sabi mo sa katabi mo, kailangan natin si Lord. Amen? So, kasi nga, pag nagpe-pray tayo, ina-admit natin na ang Diyos ang sagot. Si Lord talaga ang kasagutan sa lahat ng pangangailangan natin. Amen? At nire-recognize natin yung limitation natin. Limitado tayo. That's the reason why we pray. We come, we ask the God who is unlimited. Okay? Alam natin, kaya tayo lumalapit sa Panginoon, Lord, limitado ako. Wala akong abilidad para baguhin yung kalagayan ko. Wala akong abilidad para pagalingin yung karamdaman ko. Pero alam ko, Lord, ikaw ang may kakayanan. Amen ba? Kaya sabi ng Lord, call to me. Okay? So, pag sinabing call to me, ibig sabihin nito, we're not instructed to call upon kung sino-sino. Diba? Pag ikaw ay dumadaan sa problema, pag ikaw ay dumadaan sa pagsubok, sinong unang-una mong nilalapitan? Sinong unang-una mong naiisip na tawagan o tawagin? Diba? We're not instructed to call upon Baal, diba? Diba? Ganon, diba? Nung unang panahon, si Baal talaga yung tinatawag nila. They worship yung mga idols, yung mga other gods. Diba? Sa panahon natin, pagka may problema, namimiss yung mahal sa buhay, sino tinatawag? Spirit of the glass. Di ba? Ganon tayo kung sino-sino tinatawag natin. So malinaw na malinaw sa Jeremiah 33:3 that we're instructed to call only to Him. Kaya sinasabi ko po sa inyo, kailangan maliwanag. Tanggapin mo sa sarili mo. Tanggapin mo talaga na walang ibang kasagutan sa pangangailangan mo, kundi ang Panginoon lang. Maliwanag po yun. Kailangan maliwanag sa puso mo yun. At kailangan maliwanag sa iyo that you are limited and you need the unlimited God. No one else, nothing else but the Lord. Amen? Kasi yung iba-iba tatawag sa araw. Alam niyo ba yon? Di ba? May mga tumatawag sa puno, may tumatawag sa bato. So we're not instructed to call anyone or anybody. We're instructed to call only Him, ang Panginoon. Call upon me o call to me, ang sabi ng Lord. Sino ba yung me na yan na sinasabi ng Bible? Well, of course, none other than God Himself. Naglagay po ako dito. Alam niyo, pag binasa mo the whole Bible, makikita mo talaga dito yung pangalan ng Diyos. So, ang dami niyan. Basahin niyo na lang po. I-screenshot nyo na lang kung kaya ninyo. Some of this, sabi dito, si Elohim, the one to whom all power belongs. Diba? Elyon, the most high God above whom there is no other. Diba? Jehovah Rapha, Jehovah Jireh. Pag sinabing Jehovah Jireh, the Lord who provides. Jehovah Rapha, the God who heals us. Diba? Ang dami niya pong names. Jehovah Shalom. So, siya lang talaga. Pero lahat yung mga name na yan, it boils down to only one, me. Walang iba kundi ang ating Panginoon, the God whom we serve, the Creator of the universe. Amen. Dapat we mention the Creator of the universe, our God. Mahirap yung no mention of God. Nasusunog. Hindi kayo nanonood ng news eh. Diba? No mention of God. Godless society. Yan. Pero dito, sabi dito, yung me, walang iba kundi the Lord
of heaven, the host of heaven. Amen? Our Creator. Ayan, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Kaya pag binasa mo ang Bible, siya lahat, iisa lang yan, walang iba. It refers to the only one God. The only true God. Ayan. So, church, pag nabasa mo yung mga name na yan, just knowing who He is should motivate us to respond to His command o instruction niya. Pag sinabi na nga ng Bible that He's the Jehovah Rapha, that He's the healer, so alam mo na kung sino tatawagin mo. Amen? If you need healing, whom you gonna call? Diba? If you need provision, sino tatawagin mo? We're not instructed to call anyone or anybody, kundi ang Panginoon. Kaya makikita mo doon, unang-una sinabi doon, call to me. So that's God's instruction to all of us. You remember the story of Bartimaeus, yung bulag sa Bible? Na siya ay pinanganak na bulag. Church, wala siyang ginawa araw-araw kundi mamalimos. The blind beggar in Mark chapter 10, basahin ninyo Mark chapter 10, verses 46 to 47 in particular. Dito makikita mo, sabi dito, and they came to Jericho as he was going out from Jericho with his disciples, si Jesus to, and great multitude, kasama niya, a blind beggar named Bartimaeus, the son of Timaeus, was sitting by the road. And when he heard that it was Jesus the Nazarene, he began to cry out. Dito, stop po tayo dito. So, si Bartimaeus, bata pa lang siya, bulag na siya. So, dahil wala naman siyang kakayanan sa sarili niya, ang ginagawa niya, nandun lang siya sa street na mamalimos. No, kung imamagnify natin ito, tapos i-relate natin ito sa buhay natin, di ba, meron sa buhay natin na, naalala niyo yung message last week, di ba? Meron na may mga Moses is dead na tayo eh. Marami na tayong mga karanasan, pangit, maganda, di ba? Kung titingnan natin itong si Bartimaeus, meron siyang pangangailangan. Sino nga ba sa atin ang walang pangangailangan? Lahat naman tayo may pangangailangan, di ba? Pero alam mo ba na sa bawat pangangailangan natin, Diyos ang kailangan? Tama, di ba? So si Bartimaeus, nandun siya, bulag, namamalimos. Now, meron ditong open-close parenthesis, kung babasahin ninyo yung Bible dyan, nakalagay dyan, yung krezo, pag yan ay ni-research mo, ibig sabihin pala niyan is the cry of raven. Ganon yung ginawa ni Bartimaeus. Ibig sabihin, he called upon Jesus. He cried out. Diba? Pag sinabing the cry of raven, napakalakas daw nito. Yung sigaw na rinig ka hanggang doon sa kalahating kilometro. Ganon yung nalaman niya si Jesus paparating doon sa lugar na pinamalilimusan niya. So sumigaw siya, sabi niya, Jesus, Son of David, have mercy on me. Kailangan ba laging sumisigaw? Hindi naman laging kailangan sumisigaw. Pero may mga panahon na talagang ganito tayo mag-pray, di ba? Nakikita niyo ba yung sarili ninyo? May mga panahon na pagka may prayer na na kalmado, pero meron din prayer na talagang umiiyak ka na, talagang sumisigaw ka na sa Panginoon. Yung sigaw na talagang, na you admit to yourself na, Lord, talagang, ikaw lang talaga yung kailangan ko. Di ba may mga panahon tayong ganon? May mga panahon na nakaluhod ka na talagang nananalangin, di ba? Lalo na pagpapalapit na talaga yung mga bayaran. Di ba? Yung mga first week pa lang, okay pa lang, kalmado pa yung prayer mo. Pag mga first week pa lang, pag mag-end of the month na, iba na, di ba? Aminin. Di ba? Lalo na pagka alam mo na malapit na talaga yung, alam mo, talagang iba na yung cry out mo sa Panginoon. So sabi dito ni Bartimaeus, Jesus, Son of David, have mercy on me. Now, napansin siya ni Jesus. Grabe, in verse 51, sabi dito, what do you want me to do for you? Naranasan nyo na ba yan? Yan tanong na yan. Yung mga bata tayo, ito, mga bata tayo, naranasan mo na ba na tanungin ka ni mami, ni daddy, ni tatay, ni nanay, anong gusto mo, anak? Pag naranasan mo yung tanong na yun, ibig sabihin, pwede ka magsabi kahit ano. Tama? Hello? Parang hindi nyo auto na-experience. Nasa VOCC ba ako? Baka nalalaginip lang ata ako eh. Kasi tahimik kayo, kalmado eh.
Pero di ba, na-experience yun na yung tanong na yan, anak, anong gusto mong gawin ko sa'yo? Anong gusto mo? Alam mo ba, ito, segue lang ako, yung doggy namin, lahat ng command tinuturo ko sa kanya. Pero may pagkatamad yun eh. Pero pag narinig niya na yung tanong na, ano gusto mo? Ganun kaagad yun. Kasi gusto nun i-walk. Ngayon, tanongin ko kayo, anong gusto ninyo? Tanongin mo yung katabi mo, anong gusto mo? Tao pa lang yan nagtatanong sa'yo. Paano kung si Lord magtanong sa'yo, anak, anong gusto mong gawin ko para sa'yo? Wow. Sige nga, close your eyes. Close your eyes for a moment. Tingnan natin. Bigyan natin ng konting demonstration. Close your eyes, tapos nasa harap mo si Jesus at tinatanong ka, anak, anong gusto mong gawin ko sa'yo ngayong 2025? Ayan, no? Dami. Sabi dito ni Bartimaeus, I want to see. I want to see. Now, ngayon 2025, meron ka bang confidence that you will see the goodness of the Lord? Amen. Diba yung kanta, di ba? I'm confident. As season change, I will see the goodness of the Lord. Ngayon 2025, we are hoping. We are hoping talaga na si Lord na nagbigay sa akin ng breakthrough noong 2020. Di ba? Ganun tayo. Noong 21-22, siya rin na magbibigay ng breakthrough sa akin ngayong 2025. And I will see the goodness of the Lord. Wow. So, dito sa story ni Bartimaeus dito, ipinakita rin dito na kailangan nating iset aside yung pride natin and cry out to God. Admitting our inabilities and call to Him for help. Ito, lagi niyong naririnig sa akin, siguro maybe 100 times. Mga kapatid, church, tandaan mo ito. If you want to succeed in any areas of your life, tanggapin mo sa sarili mo that you need help. Kailangan mo ng tulong. Kailangan mo ng tulong, lalo na tulong na nanggagaling sa Panginoon. Because we are powerless. Powerless tayo. Wala kang ability, wala kang power para ma-transform yung kalagayan mo. Wala kang power na i-restore yung family mo, yung relationship mo, yung marriage mo, wala kang power dyan. Pero I believe in a higher power. Walang iba kundi ang Panginoon. So you must set aside your pride. Yun yung panalangin eh. Kaya ka nagpe-pray kasi you're setting aside your pride. Admitting to yourself that you need help. Kailangan mo ng tulong. Diba? Sabi ko nga sa inyo kanina, pagka nakikita mo yung sarili mo na nananalangin, diba? Hindi naman sa lahat ng panahon kalmado eh. Diba? Pero nakikita mo rin yung sarili mo, there be times na yung prayer natin becomes so urgent. Sino dito yung nagpe-pray, Lord, please, kailangan ko na talaga. Ngayon na, please. Meron? Diba, Lord? Sabi ng Lord, ready ka na ba? Lord, ready na ako. Hindi pa, sabi ng Lord, Lord, basta ready na ako. Please, ngayon na, kailangan ko na talaga. Diba? Nagiging urgent yung ating prayer. Literally, we break down into tears. Diba? Yung hindi mo napapansin na lumuluha ka na habang nananalangin ka. Diba? Especially when our hearts are broken with whatever the burden is. Minsan, may mga panalangin na hindi ka na makapagsalita eh. And we just communicate with groans and cries na Diyos lang ang nakakaunawa. May mga ganun. May mga times na mananalangin ka, hindi ka na nakapagsalita, umiyak ka na lang na umiyak. Amen. Umamin kayo. Totoo, di ba? May mga ganun. May mga times na ganun. Kaya nga sabi nga, someone says, when you pray, rather let your heart be without words than your words without heart. Kasi talaga, in prayer talaga, sabi ko nga po sa inyo, talaga ang prayer talaga, just talk to God from your heart. Yun naman ang prayer eh. Diba? Hindi naman ang prayer, hindi naman to pagandahan ng words eh. Hindi man ito pahabaan eh.
Kaya nga, when you pray, rather let your heart be without words than your words without heart. Kasi yun ang gusto ng Lord, yun talagang sinasabi mo talaga sa Kanya, yung ano. Kaya nga mayroong Book of Lamentation sa Bible eh. Di ba? Ito yung gusto ng Lord, yung talagang nagsasabi tayo sa Kanya talaga kung ano talaga yung nararamdaman natin, kung ano talaga yung gusto natin. Diba? Hindi yung kaya kasi nasanay kasi yung mga tao na sabi mo, sister, brother, pray ka. Ayoko, hindi ako magaling mag-pray. Hindi naman pagalingan ng prayer. Hello, tama ba? Kaya pag pinagpe-pray kayo, mag-pray ka para ikaw ang channel ng blessing. Amen. Kaya nga biruan, di ba? Sino magpe-pray? Lahat nakatungo na eh. Mag-pray ka kasi otherwise, di ba? Ikaw kasi ang daluyan ng blessing ng Lord when you pray. Okay? So, ganun po ang panalangin na manalangin tayo from the bottom of our hearts. Huwag tayong manalangin dahil pagandahan lang. Kasi hindi ako magaling magsalita, hindi ako maganda hindi rin kinakabisa ang prayer. Just talk from your heart. Amen. So, hindi lang sinabi ng Lord na call upon me, di ba? But God also tells us that He will answer. I will answer you. Diba? Yun yung sinasabi natin eh. Sasagot ang Panginoon pag tayo ay nananalangin. Okay? God says, if you call upon me, I will answer you. Okay? So ang tanong, if you're not getting answers to your prayers, perhaps you need to take another look sa prayer life mo. Baka naman, church, I'm not saying na, kasi may mga prayer talaga na medyo tumatagal bago sagutin. Okay? Pero paminsan-minsan, babalikan mo din yung prayer mo. Baka naman doon mismo sa prayer mo yung may problema. Okay? Ang sabi ng Bible, He will answer you. Lord, but parang hindi ka ata sumasagot. Pero sabi ng Lord, anything you ask according to His will, He will answer. Kailangan pag humingi ka, ito'y naka-inline at naaayon according to His will. Huwag kang hihingi. Sabi, you don't have because you don't ask. Sandali, Lord. Ask nga ako ng ask eh. Tama? Kaya sabi ko, itong 2025, naku, ang dami na naman nating inaas, ang dami na nating hinihingi. You don't have because you don't ask. Bakit wala hanggang ngayon? Maybe you ask because of wrong motives. So, babalikan natin at church balikan mo yung prayer life mo. Balikan mo. Tingnan mo rin, baka gumawa ka na nga ng mga prayer list. Balikan mo, baka naman pang-personal lang yung prayer mo. Baka hindi naman yan naaayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya ka pala nangihingi ng breakthrough kasi gusto mong gumanti. Di ba? So hindi nga sasagutin. Nagigets niyo yung point? Kasi, church, hindi pwedeng, hindi sagutin ng Panginoon, first of all, if you ask according to His will. Nandun na tayo. Hiningi mo na nga naaayon sa kalooban niya. Kasi hindi po pwedeng, hindi siya sumagot. Dahil ang sabi ng James 5:16, the prayer of a righteous person is powerful and effective. So therefore, ang prayer mo is effective. Tama? Sabi mo sa katabi mo, yung prayer mo effective. Pero ikaw mismo duda, tingnan mo. So hindi po pwedeng hindi sumagot si Lord kasi yan ang promise niya. The prayer of a righteous man is powerful and effective. Therefore, ang prayer mo ay effective at sasagot ang Panginoon sa panalangin mo. So do you have that confidence? Na ang Lord, pag humingi ka, sasagutin. Well, ako po, my confident with the Lord, wala akong pinag-pray na hindi niya sinagot. Yun talagang pagyayabang ko talaga. Wala akong panalangin na hindi sinagot. Pero, hindi lahat ng panalangin sinagot agad. Marami rin. Inabot din ng mga 7 taon. Marami rin akong ganun mga prayers. Amen. Pero, alam ko kasi kung ano yung hihingiin ko kay Lord, dapat pag humingi ako, naaayon sa will niya. Hindi ako pwedeng humingi ng hindi according sa will niya. Hindi sasagutin ni Lord yun. Tama. Hello, mga youth. May mga youth ba dito? Lord, sabi nga ngayon, mahal na mahal ko talaga, Lord, si Ruben. Gustong-gusto ko talaga si Ruben. Prayer, Lord, please, ibigay mo na sa akin si Ruben.
Sabi ng Lord, hindi pwede, anak. Lord, please, bigyan mo na sa akin si Ruben. Hindi pwede, anak. Sabi ng Lord, sabi nung nagpipray, Lord, bakit? Tumigil ka, Mario, ha? So, if you're praying out of His will, hindi niya sasagutin. Maniwala po kayo sa akin. So, look back. Balikan mo yung mga prayers mo. Balikan mo. Kailangan naka-inline yan sa kalooban ng Panginoon. Because the prayer of a righteous person is powerful and effective. Ha? Ikaw yan. Church, ikaw yan. Sabi mo nga, ako to. Ako yan, James 5:16 na yan. Ako yan. Sabi mo. Ako yan. Because righteous doesn't mean you're perfect. Righteous because you are a son of the Most High God. Anak ka. Amen? So, let me give you some examples from the Bible. Sino ba yung mga nag-pray na sinagot ng Panginoon? And it seems impossible, ha? You remember Hannah? Si Hannah ay hindi magkaanak. Baog. Wow. And Hannah prayed at binigay sa kanya si Samuel. Si Elijah, nag-pray siya. Bakit siya nag-pray for 3.5 years na wag umulan? Kasi nga, nung panahon na yon, yung mga tao, idol worshippers na. Diba? Hindi na sila nagtitiwala sa Panginoon. At kaya siya nag-pray for 3.5 years sa wag umulan para magkaroon ng drought at para maalala nila ang Diyos ng bayan ng Israel. And he prayed, hindi nga umulan 3.5 years, and then he prayed again at umulan na. Elijah prayed. O si Elisha, kilala nyo? Ito si Elisha na nalangin yung patay na buhay. Si Samson, nag-pray, bumalik yung kanyang strength. Alam mo ito, speaking of strength, marami sa atin napapagod. Papagod. Alam mo wala dapat palang pinagpipray natin kay Lord kung ano ang increase sa atin? Strength. Kasi talaga ang buhay talaga nakakapagod. Tama ba? So yun ang pagpray natin, Lord, i-strengthen mo ko, dagdagan mo yung strength ko. Parang, di ba, Lord, increase my patience. Sa devotion natin, sa sharing natin, may mga pray, Lord, gusto ko, increase mo pa yung patience ko. Well, pag nag-pray ka na increase mo yung patience mo, pag nag-pray ka na increase yung faith mo, magpapadala si Lord ng mga pagsubok. Tama. So, ganun din, pag nangihina ka, ang hingin mo kay Lord ay kalakasan. Okay, mag-pray ka. Samson prayed for strength. Okay, si Paul at saka si Silas, nandun sila sa prison. They prayed. Ano nangyari? 'Di ba? Nag-loose up yung kanilang mga chain. Nakalabas sila doon sa prison. And then si Jesus mismo, he prayed. 'Di ba? He prayed to the Father. Ano nangyari kay Lazarus? 4 na araw ng patay na buhay. So again, Jesus cried out with a deep prayer of anguish. Doon sa Garden of Gethsemane, he prayed. Ito na yung sinasabi natin, according to God's will. Meron kasi tayong mga panalangin na pampersonal natin, na inakala naman nating tama, pero pala, kailangan palaga, nakaayon ito sa kalooban ng Panginoon. Jesus prayed doon sa Garden of Gethsemane. Sabi niya, Lord, kung pwede lang naman na hindi na mangyari sa akin ito, pero siyempre, yung kalooban mo pa rin. Willing ka ba? Willing ka ba na yung prayer mo ay palitan mo at iayon mo sa kalooban ng Diyos? Kasi otherwise, church, magtatagal lang yan. 2 years, 5 years, 10 years, hindi mo tatanggapin yan pag yan ay nasa labas ng kalooban ng Panginoon. Paano ko, Pastor, malalaman ng kalooban ng Panginoon? Then read your Bible. Then you will know kung ano yung mga kalooban ng Panginoon. Okay. So, marami siguro, isipin mo, Pastor, itong mga tao na to, Hannah, Samson, Elisha, Paul, Silas, Elijah, mga great Bible characters ito. Well, great Bible characters, kaya, ito ba yung iniisip natin na kaya lang sinagot ng Panginoon because these were great men and women of the Bible? No. Ang sabi ng Bible, James 5:17, Elijah was a man with a nature like ours. Ibig sabihin, he's just like us. Si Elijah, tao rin na kagaya natin. And he prayed fervently that it might not rain. And for 3 years and 6 months, it did not rain on the earth. So, church, if Elijah was just like us, then we can expect that God will answer our prayers just like He did for Elijah. Diba? Baka sinisip natin, si Elijah yun eh. Kagaya lang din nating tao si Elijah. It's just also a righteous person na merong effective and powerful prayer. Ikaw din, ganun din. He's just like us. Amen ba yon?
So huwag niyong isipin na, hindi kasi si pastor yun eh, kaya sinagot ng Lord. No! Diba? Walang favoritism si Lord sa prayer. Basta ang prayer, hiningi mo na ayon sa kalooban niya, maniwala ka, God can do it for you. Amen? Well, sometimes sa buhay natin, God answers big prayers. Sometimes, He answers little prayers. So church, ulitin ko ha, malaki man o maliit man ang pangangailangan mo, panalangin ang kailangan mo. Amen? Sumasagot siya sa malaki, sumasagot siya sa mga maliliit. Amen. So this new year, mga kapatid, my prayer for you is that prayer has become your lifestyle. Kailangan maging lifestyle yan. Pag nagpatawag ang church na may prayer gathering, attend po kayo. Attend kayo. Kailangan po natin ang prayer ninyo. Kailangan ma-unite ang church na to in prayer. Kasi ang sabi nga natin, a prayerless Christian is a powerless Christian. Dapat nag-unite tayo in prayer. Diba? Nagbabind tayo in prayer. So, ito po yung sabi ko nga, ako personally, ang prayer ko talaga, maging lifestyle ng church na to, ang panalangin. Hindi lamang siya part of your life, but it's your life. Buhay mo yan, lifestyle mo yan. Because I believe prayer will be an underlying strength. Kalakasan po natin yan. Maniwala kayo sa akin. Kalakasan natin ng panalangin. Hindi lang sa iyo personal, hindi lamang sa mga pangangailangan mo, but strength for your family and even in your church. Kaya kailangan po namin kayo every month, once a month lang naman ang prayer gathering. Diba? Kasi, pastor, hindi ako maka-attend kasi baka hindi naman sagutin ng makagulo lang ako. Hindi po totoo yun. You're a righteous person. So your prayer is powerful and effective. Kasama po namin. Imaginein mo kung ikaw mag-isa ay sinasagot ng Lord. How much more kung sabay-sabay tayo lahat? Kung yung panalangin mo kumakatok sa pintuan, sa puso ng Panginoon, how much more kung tayong lahat kumakatok sa pintuan ng puso ng Panginoon? Amen ba yun? So please, sabi mo sa katabi mo nga please, next prayer gathering, attend na tayo ha. Of course, that's besides your personal prayer at home. Dito sa church, diba? Yun ang prayer ko, maging lifestyle natin siya. Hindi lang siya part of your life. Amen? But your life. Okay. So, instruction ng Lord, diba? Call to me and I will answer you. Okay. So, ano ang pangako dito? Sa verse na to, ito sa passage na to. Okay? So, in this verse, God promises to do two things for those who call upon Him. Dalawang bagay. Okay. No, pag sinabi niya na, I will answer you, church, maniwala po kayo sa akin. When prayer is silence, God is silent. But when people pray, God answers. Tama ba? Mia. So, dalawang pangako, He will answer, and sabi niya, I will show you great and mighty things. Wow. Sino na dito yung nakaranas ng great and mighty things ng Panginoon? Grabe, yung mukhang imposible na pero ginawa ni Lord na posible. Wow. Sabi dito, the word show is to reveal something that previously unknown or unknowable is made known. Alam mo ba ng Bible may sinasabi na secret things of God? In Deuteronomy chapter 29 verse 29 says, the secret things belongs to the Lord our God, but those things which are revealed belong to us and to our children forever. Okay, that we may do all the words of this law. Daniel 2:22, He reveals deep and secret things. Merong mga secret things ang Panginoon na i-reveal sa atin. Yung mga bagay na wala na, hindi mo na talaga inaasahan eh. Wala na. Sino dito yung nakaranas mag-pray long time ago, tapos just recently sinagot ng Lord? Yan o, di ba? Dami, di ba? Wala na, hindi mo na inaasahan yun, tapos na. Sino naman dito yung hindi mo pa hinihingi, pero ibinigay ng Lord? Tama? Meron, di ba? Daming nire-reveal ng Lord, sinushow ng Lord talaga. Okay, so talagang He promises to show us great and mighty things. At siyempre, pag sinabing He will show us, He will demonstrate. Maniwala po kayo sa akin, church, ipararanas ng Lord sa iyo yung mga bagay na pinaniniwalaan mo. Yung mga tingin mo imposible, pero gagawin ng Lord na posible. Kayo mismo,
Kayo mismo po makakapagpatunay niyan. Talagang ang dami. Ano ba? Katulad lang. Perhaps you need direction for your life this 2025. Maaring siguro, yung mga nakalipas na panahon, you failed. Pero ask God for new direction. Diba? Yung tingin mo, hindi, pastor, parang wala na pag-asa. No! Sa Diyos, lahat posible. Amen po ba? Ang tagal na naming nangihingi ng baby, pastor. Yes! Si Sarah nga eh. Tama? Pastor, tagal ko nang naghahanap ng trabaho. Yes, bibigyan ka ng Lord ng trabaho. Diba? Lord, Pastor, tagal ko na nagpipray ng healing. Yes, pagagalingin ka ng Lord. Of course, everything is in His perfect timing. Tama? Maaaring siguro your marriage is failing. Or you may be need a job. O kailangan mo ng financial breakthrough. Sabi ng Bible, He will show you great and mighty things if you call upon Him. Naniniwala po ba kayo doon? Church, this 2025, kailangan talaga, mabago talaga yung ating pananaw when it comes to prayer. Talagang He will show us great and mighty things. So whatever you need, God has an answer for if you will call upon Him. Think about this. Ito pa isang example. Alam mo ba na yung mga prayer mo ay kayang sagutin ng Lord? Yung provision niya is greater than your petition. Di ba lagi nyo naririnig na gano'n man kalaki yung problema ko, mas malaki pa rin ang Diyos ko. Kasi nga, church, ang ibig sabihin nun, kahit gaano kalaki yung pangangailangan mo, mas malaki pa rin yung provision, yung kasagutan ng Panginoon. Maniwala po kayo. At marami sa inyo nakaranas din yan. Marami sa inyo. You remember you remember Solomon. He asked for wisdom, pero na-please ang Panginoon. Sabi ng Lord, bibigay ko din yung mga bagay na hindi mo hinihingi. So church, God's answer to your prayers are greater than your petitions. Meron ka bang problema that's too big? Diba? Ngayon, meron ka bang problema that's too big? Meron ka bang situation that is too complex? Well, just give your problem to Jesus and He will solve your problems in incredible ways that you never thought possible. Marami pong ganyan. Ako, dami kong experience, yung mga tingin ko talaga, Lord, grabe. Yung mga bagay na imposible, pag ipinagkatiwala mo sa Panginoon, gagawin niya ang posible. Do you believe that? Ang hina, do you believe that? Yes. So whatever your problem, whatever your situation, whatever your burden, whatever your needs, God has just the right answer for you. So, call upon Him, call unto me, and I will show you great and mighty things. Ito pa, number 4. Last, the things you do not know. Wow. Alam mo, dito, excited ako dito. It means, hindi lamang pala yung mga hinihingi mo, meron pang mga bonus, may surprises si Lord. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, hindi mo pa hinihingi, pero may pabonus na si Lord. Dahil ang sabi ng Bible, if we delight ourselves also to Him, He will give us the desires of our hearts. The things that you do not know. Maraming mga bagay, church. Last, parang ganito. Sino sa inyo dito yung naniniwala ka na si Lord ay pinoprotektahan ka? Alam mo ba na marami ring mga panahon na pinrotektahan tayo ng Lord nang hindi rin natin alam? Yung alam mo lang kanina, uy, muntik ako kanina mabangga. Alam mo yon. Paano yung hindi mo alam? Di ba? Ang daming ginagawa ng Lord Church. Maaring hindi na nga natin alam. Pero He's mighty. Sabi nga ng Isaiah chapter 43:18, di ba? He's making a way in the wilderness. Rivers in the desert. He will make a way when there seems to be no way. Gagawa siya ng paraan doon sa mga bagay na akala mo wala ng paraan, wala ng pag-asa. Yung inakala mong patay na pero kay Lord buhay pa. Diba? May pag-asa pa.
Basta pinagkatiwala mo sa Kanya. Kaya sabi sa Jeremiah 33:3, "Call to me and I will answer you and show you great and mighty things which you do not know." Church, hindi mo kailangan dito ng signal. Just recently, nawalan kami ng signal ng internet. Talagang sa panahon ngayon, talagang ang buhay ng tao, parang lumulungkot ka na pag wala kang signal, no? No? Pag wala kang internet sa bahay ngayon, ang lungkot na. Hindi ka makapag-Netflix, hindi ka makapag-YouTube, di ba? Nakakalungkot. Pero dito ang promise ng Lord, anak, hindi mo kailangan ng signal. Just call to me. Direct. Amen. Hindi mo na kailangan ng padrino, hindi mo na kailangan padaan-daanin pa. Di ba? Hindi, talagang kailangan ko na, nasa ba yung cell leader ko para ipag-pray ako? Nasa ba si pastor para ipag-pray ako? Hindi mo kailangan yon. Well, of course, nandirito kami to pray for you. Pero church, you can go direct to the Lord. Amen? You can pray directly to God because your prayer is powerful and effective. Amen? God hears, listens, and answers to our prayers. God's provision are greater than our problem. Kahit malaki pa ang problema, may solusyon kay Lord yan. Amen? You remember the story of this little boy? Meron siyang lunch na dala-dala, 'di ba? Few pieces of fish and bread. Pero anong ginawa? Nanalangin si Lord. Nagpasalamat sa Ama, and then ano nangyari? They fed the 5,000 people doon. Actually, natirahan pa nga lang 12 basket, full of baskets, 'di ba? So ganun talaga, church, when you pray, God multiplies. Do you agree? Subukan mo mamaya. Subukan mo. Kahit na yun, kahit yung pag nag-tithes and offering ka, bago mo ihulog yan, ipag-pray mo, magmumultiply yan. Do you agree? Mamaya, pag uwi mo, yung wallet mo, yan, hawakan mo yung wallet mo, declare mo, Lord, in Jesus' name, Lord, ang laman nito, magmumultiply 100 times. No, kamo, naniniwala ka? 100 times? Siguraduhin mo na may laman. Bakit ko ito sinasabi sa inyo? Ba't ko ito sinasabi? Alam mo ba, when you pray and when you give thanks to the Lord, He multiplies. Ilang piraso lang naman yung tinapay at saka yung isda Pero itinaas ni Jesus sa Father, nagpasalamat siya, and then Father multiplied. Pero again, when you do that, when you pray, dapat naaayon sa kalooban ng Lord. Tama ba? Naalala nyo, sabi ko? Kasi baka sinabi mo, Lord, i-multiply mo to. Para marami akong pera, may pang good time. No, hindi. Dapat, Lord, i-multiply mo to, bless me to be a blessing. Nag-pray na ba kayo ng ganon? Nag-pray ka na ba ng, Lord, bless me to be a blessing? Kasi hindi ka bibless ng Lord kung sasarilinin mo lang. Alam mo ba, sa bawat piso na dumadating sa'yo, hindi sa'yo yan lahat. Merong parte dyan, pinakamalaki siyempre sa'yo, pero may part dyan na pang share mo, pang tulong, pang bigay. Kaya pala hindi minumultiply kasi nagiging greed tayo. Tandaan niyo po yan, hindi yan para sa inyo lahat. Amen? Sabi mo sa tabi mo, hindi pala sa akin lahat yun. Meron pala doon part pang tulong, pang bigay. Amen? And if you do that, the Lord will multiply. Amen. You remember the story of the woman kay Elijah, okay, na wala na. Talagang sabi ni Elijah, okay, ganito, ipagluto mo ako ng cake. Sabi niya, Sir, wala na po. Pagka niluto ko na po ito, huli na pong oil yan, huli na po yung tawag doon, yung flour, huli na po yan. Pagka yan po niluto namin, yan na po yung huli naming mag-ina, mamamatay na po kami. You remember the story? Pero sumunod pa rin yung babae. Now, pagkatapos noon, sabi ni Elijah, okay, ganito gawin mo. Pumunta ka sa mga kapitbahay, manghingi ka ng mga jar. Alam mo yung mga jar, di ba malalaki? Nakakita na ba kayo ng jar? Kasi nung kabataan namin ganun, yung malalagyan ng tubig. Mga jar. Manghingi ka! Sige, manghingi ka. Alam mo ba, ang ginawa ng Lord, yung jar na yon, pinuno ng oil ng Panginoon. It's a miracle. Okay? Hanggang huminto na nga lang nung wala ng jar. Yung provision ng Lord. So, ito yung sinasabi ko sa inyo mga kapatid. God's provision is greater than your petition. Amen? So,
Hindi para sa iyo lahat yan. Meron talaga dyan na pangtulong, pang-share talaga. Tanggapin nyo na po yon. Amen? Sabi ng Lord, I will show you great and mighty things which you do not know. Ephesians 3:20. Now to Him who is able. So, sabi ng Bible, sino daw ang able? So, hindi ikaw, hindi ako ha. God gives us only the ability, but He is the one who is able. Sabi ng Bible, now to Him who is able to do exceedingly, abundantly, above all that we ask or think, according to the power that works in us. Ibig sabihin mga kapatid, God can answer your bigger problems when you pray. When you pray. He is able to do exceedingly, abundantly. Lord, ito lang hinihingi ko, pero sobra-sobra naman yung binigay mo. Because He's able to do exceedingly, abundantly, more than what you can think or imagine. Amen? So, mga kapatid, the secret to answered prayer is pray. Kung gusto mo sagutin ng Lord ang panalangin mo, manalangin ka. Baka naman hindi ka nagpe-pray. Diba, umaasa ka ng umaasa, hindi ka naman nagpe-pray. Sabi ng Bible, oo nga naman, baka naman humihingi ka naman, nagpe-pray ka naman, kala mali naman motibo mo. So, church, balikan ninyo, kasi gusto ko na talagang iparanas ng Panginoon sa inyo this 2025 that God really answers prayers. And He not only answers prayers, but He will show you great and mighty things that you do not know. Amen? And church, before we end, pwede ko po ba kayo i-request tumayo? Another principle of prayer in the Bible, taas ang kamay dito no meron siyang pangangailangan ngayong 2025. Taas kamay. Close your eyes for a moment. Sige nga, ano yung mga pangangailangan na yan? Meron dyan, mga tingin mo, imposible. Pero alam mo ba, the God whom we serve, our Father in heaven, is the God of possible things. Ang patay nga, binubuhay. Yung mga imposible, ginagawang posible. Now, open your eyes. And I want you to read this passage out loud. Church, ang sabi ng Philippians chapter 4, verse 8, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. Church, anuman ang kailangan mo, ilapit mo sa Panginoon. Anuman ang pangangailangan mo, Diyos ang kailangan mo. Okay? It's not bad. Actually, it's good to have this attitude of expectancy. Mag-expect ka kay Lord. Siya naman na nagsabi. Kasi sabi niya, sasagot siya at ipapakita niya sa iyo great and mighty things which you do not know. Church, this 2025, gusto ko maging vision statement talaga natin. Itong talagang taon na to, talagang maging prayerful talaga tayo. Maging prayerful tayo. And let me finish this message with this passage, Luke 11:13. And sabi ko nga sa inyo, pag nalaman mo to, magkakaroon ka ng confidence especially in your prayer life. Sabi ng Luke 11:11-13, which of you fathers, if your son asks for a fish, will give him a snake instead? Sabi dito, sino ba naman sa inyo, kahit kayo mga tatay ninyo sa lupa, humingi kayo ng isda, hindi naman kayo bibigyan ng ahas. O humingi ka ng itlog, bibigyan ka ba ng scorpion? Diba? Kahit kayo mga masasamang magulang, abay marunong pa rin magmahal sa kanilang mga anak at nagbibigay pa rin ng mga magagandang bagay. How much more will your Father in heaven give the Spirit to those who ask Him? Church, how much more? Diba? How much more our Father in heaven? Kung si Jesus nga ay binigay niya, ano pa yung pangangailangan mo? Let your request be made known to God. Amen. He will answer if you call upon Him. At He will not only answer, He will show you great and mighty things which you do not know. Wow. Grabe. Kaya, church, huwag natin kakalimutan, Diyos ang ating kailangan. Maaring siguro yung prayer life natin noong 2024 medyo weak,
Pero mangako ka ngayon 2025, yung prayer life will not be just part of your life, but your life. Lifeline mo yan. Yung prayer, lifeline natin yan. Amen ba yun? May natutunan po ba tayo? So alam na natin kung sino tatawagin natin, ha? Hindi tatawag kung kani-kanino. Kay Lord muna. Kay Lord muna. And the Lord will direct. The Lord will direct. Amen? So, church, hallelujah. Lord, thank you po. Thank you po dahil binigyan mo kami, Panginoon, ng karapatan. Boldly and confidence, Panginoon, to call upon you. At alam namin, Panginoon, ang aming panalangin ay dinidinig mo and our prayers are effective and powerful. Dahil sinabi mo yan, Panginoon. At kiniklaim namin, Panginoon, Lord, even today, Lord, narinig mo po ang aming mga panalangin at nagpapasalamat po kami, Panginoon, dahil alam namin, Lord God, na yung kasagutan ng iyong panalangin is on the way. Kaya nga, Panginoon, this 2025, our vision statement is breakthrough. Hallelujah. Lord, alam namin this 2025, Lord God, though alam namin na meron ding mga pagsubok, pero alam namin, Panginoon, anumang problema, gaano mang kalaki ang problema, pagsubok, alam namin we have a big God. And your provision is greater than our petition. Father, thank you po. Thank you po. At alam namin, Panginoon, also this 2025, Lord God, we are confident as season change. Hallelujah. Even seasons change, Lord God, your faithfulness remains. Your faithfulness remains. And we will see the goodness of the Lord forever sa buhay namin. Hallelujah.